Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Senator Escudero at iba pang mga senador na lantarang dinidelay ang impeachment against Vice President Sara Duterte ay kakasuhan ng kasong kriminal at administratibo. Controversial na 142 billion pesos na budget insertion sa national budget ng 2025 na kinasasangkutan di umano ni Escudero at Villanueva ay iimbestigahan na din ni Senator Soto at Lacson sa Senado. Tila wala ng balak si Escudero na i-discuss sa Senado ang impeachment ni Vice President Sara Duterte, mas lalong ikinadidismaya ngayon ng maraming netizens. Pagkatapos kasi na dineclare ng Supreme Court ang fourth impeachment na pinirmahan ng 215 na mga mambabatas na unconstitutional, ay maaari pa din di umanong tatalakayin sa 20th Congress sa Senado ang impeachment. Ito ay ayon sa ilang mga senador na sina Senator Bam Aquino, Senator Hontiveros, Senator Pangilinan, Senator Soto at Lacson. Subalit tila ayaw ni Escudero na ituloy itong impeachment at pag-usapan pa ito. Samantala ay mukhang nalalaman na ng Pangulong BBM ang mahigit 142 billion na ininsert ni Senator Escudero at Villanueva, na ayon sa balita ay nagalit di umano dito ang Pangulo dahil sa napakalaking budget na ininsert nila. Ayon sa isang source ay malaking halaga dito ay mapupunta di umano sa Sorsogon na lugar ni Escudero at sa Bulacan naman sa lugar ni Villanueva. Hindi daw ito palalampasin ni Senator Soto at Lacson at kanila kaagad itong paiimbestigahan sa Senado kung bakit sobrang napakalaking halaga ang budget na hiningi nila. Samantala, Senator Escudero ay tila tikom ang bibig sa isyong ito at tila umiiwas na sagutin ang kontrobersiya na ito. Dapat umanong sagutin ito ni Escudero at Villanueva ayon kay Soto. Mukhang sa pagsisimula pa lamang ng 20th Congress ay marami nang nabubunyag ng mga nangyayaring katiwalaan sa gobyerno. Nangako naman si PBBM na magsasagawa siya ng masusing pagsisiyasat hinggil sa pinaglaanan ng malaking pondo ng mga senador sa pamahalaan. Kaya sa mga nangyayaring ito, mga kabunyog, mga kababayan, sa garapalang ito na ginagawa nila Escudero, nangunguna itong sila Escudero, Cayetano, Villanueva, at syempre yung mga pro-Duterte block na mga senador. Dapat makasuhan ang mga ito. Ano naman kaya ang pwedeng ikaso sa kanila? Ito mga kabunyo. Ito, alisin ko muna yung pictures na yan. Lumabas na ito sa, balita na ito sa Philippine Star. Matindi nga, mabuti pa itong si Tito Soto na hindi naman abogado, ay nakikita niya na mali ang ginagawa ng mga kapwa niya senador. Ito na nga sabi ni Senador Tito Soto, mga kabunyog, si Tito Soto na ang nag-call out ng kanyang mga kapwa senador. Sabi dito, senators can be held criminally liable for delaying or dismissing without trial the impeachment complaint of Vice President Sara Duterte. Senator Vicente Soto III yesterday warned his colleagues. O kita nyo? Yang mga abogado yan sila Escudero, mga abogado yan sila Cayetano, mga abogado yan sila Marcoleta, pero itong si Tito Soto, hindi naman ang abogado, pero parang mas magaling pa. Parang mas magaling pa kila Escudero, Cayetano. Mas abogado pa mag-isip itong si Tito Soto. Sa totoo lang, at saka si Lacson. Ano ang mga pwedeng ikaso sa kanila? Ito yung dito mga kabunyo. Unang-una, paglabag sa konstitusyon. Ayan Ayan. Ayan mga kabunyog, mga kababayan. The 1987 Constitution is unambiguous. Ibig sabihin, napakalinaw. Hindi malabo ang nakalagay sa Constitution. Unambiguous. Article 11, Section 3, Paragraph 6 states, open quote, when the House of Representatives has filed the articles of impeachment,
the Senate shall proceed forthwith to trial. Close quote. Yan ibig sabihin, yan ang eksaktong nakalagay sa konstitusyon. Yan ang hindi sinunod nila Chis Escudero. Yan ang hindi nila sinunod. Malinaw, yung constitutional process na nakalagay sa konstitusyon ay hindi nila sinusunod. Linalabag nila. O yan napakalinaw ng Article 11, Section 3, Paragraph 6. Pag nakalagay dyan, open quote, when the House of Representatives has filed the articles of impeachment, the Senate shall proceed forthwith to trial. O yan Ang forthwith, ang ibig sabihin yan, kaagad-agad. Kaagad-agad. Immediately. Anong ginawa ni Chis Escudero? When the House of Representatives has filed the articles of impeachment, kailan ba final? Kailan ba final ng House of Representatives? Kailan final sa Senado? February 5. Okay, ang rason na naman ni Chis, wala daw session ang Senado. Walang session. Kaya hindi daw pwedeng February, March, April, May, hindi daw pwede. Hintayin daw na mag-resume ang session. Pero tandaan natin, nung panahon ng Marso, Abril, nakailang hearing si Amy Marcos tungkol dun sa pag-aresto kay Duterte. Nakatatlong hearings. Nakatatlong hearings. Pero yung impeachment, hindi nila binigyan ng importansya. Ngayon, yung hindi pagsunod sa constitutional process na yan, wala nang rason si Chis Escudero niyan. Nung una, sinasabi pa kahit si retired Associate Justice Adolf Ascona, pinagtatanggol pa si Escudero. Sabi ni retired Associate Justice Adolf Ascona, reasonable delay naman yon kasi may election. So ibig sabihin, kung na-delay man yung pagsisimula ng impeachment, medyo reasonable yon, may rason kasi inabot ng election. Okay, natapos ang election May 12. Natapos ang election May 12. Bakit hindi nag-session ang Senado? Pwede namang mag-session ng May 15, May 20. Hindi pa rin. Hinintay talaga yung June 2. Okay, dumating na ang June 2. Ano na naman ang ginawa nila? Ano na naman ang ginawa ni Chis? Iminob na naman sa June 9. So nakita nyo na ang garapalang pag-aabuso nila Chis Escudero ng ating konstitusyon. So ano ang pwede sa kanilang ikaso? Ito mga kabunyog. Ito ang pwedeng ikaso. Ayan. Under Article 207 of the Revised Penal Code, any public officer who, open quote, maliciously refrains from instituting prosecution or proceeding according to law, close quote, faces prison correctional. Ang prison correctional ay 6 months to 6 years and disqualification. Article 208 adds liability for, open quote, tolerating the commission of offenses or protecting offenders by inaction. By delaying Sara Duterte's impeachment, Escudero effectively shields her from accountability. This is textbook tolerance of an offense. Yan yan ang unang pwedeng ikaso. Tolerance of an offense. Tinotolerate niya ang pag-commit ng offense. Sino ang nag-commit ng offense? Si Sara Duterte. Ngayon, anong nakalagay sa Article 207 ng Revised Penal Code? Sino mang public official. O public official yan sila. Si Chis Escudero, si Cayetano, si Villanueva at ang iba pang mga senador na involved sa pag-delay ng impeachment ni Sara. Sino man na public officer who maliciously refrains from instituting prosecution or proceedings according to law. Malisyoso. Bakit malisyoso? Garapalan na ang ginagawa nila. Kung dati pwede pang i-justify na sinasabing reasonable delay. Ito, wala nang reasonable delay dito. Hindi na reasonable ang delay na ito. Garapalan na ito. So malicious na. Malisyoso na ang ginagawa nila Escudero. Any public officer who maliciously refrains from constituting prosecution or proceeding according to law,
pwedeng makasuhan, makulong ng presyon koreksyonal. At ang Article 208, yung tolerance of an offense, tinutolerate mo. Dagdag na pananagutan pa yan. Tolerating the commission of offenses or protecting offenders by inaction. Ibig sabihin, inaction, hindi inaaksyonan, dinidelay. Tinutolerate mo ngayon yung paggawa ng offense ni Sara Duterte. Yan yung kasong under Article 207. O yan Ano pa ang pwedeng ikaso? Ito pa. Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Republic Act 3019, Section 3, paragraph E, makes it worse. Giving, open quote, unwarranted benefits, close quote, or acting with, open quote, manifest partiality, close quote, or open quote, evident bad faith, close quote, to protect another public official carries 6 to 15 years in prison and perpetual disqualification. O yan, mabigat yan Sa Republic Act 3019, yan ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Sa Section 3 niyan, paragraph E, giving unwarranted benefits. Binibigyan mo ng pabor or nag-aakto ka ng napakalinaw na partial ka. Ibig sabihin, pinapanigan mo. Para maprotektahan ng isang public official, ang isa pang public official. O ano bang ginagawa nila Chis Escudero? Ano bang ginagawa nila Cayetano? Ano bang ginagawa nila Villanueva? Ano bang ginagawa ng mga pro-Duterte black senators na yan? Di ba? Napaka-obvious na binibigyan nila ng unwarranted benefits. Pumapabor sila kay Sara Duterte. Manifest partiality. Evident bad faith. Napakalinaw na masama ang ginagawa nila para maprotektahan ang isa pang public official. Yan ang kaso nila under sa Republic Act 3019, Section 3, paragraph E. May parusa yan na 6 to 15 years na pagkakakulong. Pwede silang perpetual disqualification. Hindi na makakatakbo sa anumang posisyon sa gobyerno. Republic Act 6713, Code of Conduct further requires public officials to act promptly and expeditiously on matters pending before them. Every day of Escudero's delay violates this mandate. Napakalinaw Republic Act 6713, Code of Conduct. Anong nakalagay? Public officials are required to act promptly and expeditiously on matters pending before them. Sa tingin nyo, inaktuhan ba promptly and expeditiously nila Escudero ang matter na yan tungkol sa impeachment? O napakalinaw na hindi? Napakalinaw na hindi. So yan mga kabunyog, mga kababayan, napakarami na tayong sinight. Napakarami na tayong binanggit na mga nalabag nila Chis Escudero. Mga kasong kriminal yan. Hindi yan administrative lang. Kasi pag administrative, walang imprisonment. Itong mga sinasite kong mga kaso, may imprisonment ito, may pagkakakulong. Yung isa nga, yung isa nga na pagkakakulong ay ano ito? Malala ito, yung isang kaso. Ang Republic Act 3019, Section 3, paragraph E, 6 to 15 years. Kaya itong mga sinasabi ko, mga criminal cases po ito. Hindi po ito simpleng mga administrative lang. Ang administrative, matatanggal ka lang. Ito hindi. Criminal cases ito. Itong mga ginagawa nila Escudero. Kung una, mismo nang si retired Associate Justice Adolf Ascona ang nagtatanggol kila Escudero. Sabi ni retired Associate Justice Ascona, reasonable naman, may reason para ma-delay yung election. Ngayon wala nang election, dinidelay pa rin nila Di ba? Ano ito mga kabunyog, mga kababayan? Ano ito? Pwede itong mga kasong ito na gamitin laban sa kanila. Pwede itong gamitin laban sa kanila. Mayroon na bang naging ganyan? Ibig sabihin jurisprudence, mayroon nang naging ganyan? Mayroon. The Supreme Court in Daza versus Singzon, GR number 86344, December 21, 1989, ruled
that public officials who obstruct constitutional processes can be held criminally and administratively liable. Escudero cannot hide behind the political question defense. The Constitution's command to proceed forthwith is absolute. O yan ha, mayroon ng ganyang dinesisyonan ng Korte Suprema. Anong kaso yon? Yung kaso, yung kaso ng yung kaso ng Supreme Court sa Dasa versus Singson, 1989 case. Anong sabi diyan? Ang mga public officials na nagharang, nag-obstruct ng constitutional processes can be held criminally and administratively liable. O, malinaw yan ha. Yung ginagawa ba nila Chis Escudero ay paghadlang, pag-obstruct sa constitutional process? Yes! Yes! Ano pa bang ginagawa nila? Di ba pag-obstruct, paghadlang? Napakalinaw na yan, mga kabunyog, mga kababayan. So, sa Dasa versus Singson, malinaw ang desisyon ng Korte Suprema. Public officials who obstruct constitutional processes can be held criminally and administratively liable. Ano bang ginagawa nila Chis Escudero? Ay di ba ino-obstruct nila ang constitutional process na yan? Sino naman ang pwede magkaso? Sabi ni Danilo Salgado, kahit ordinaryong tao pwede. Kahit ordinaryong tao pwede. Bakit pwede silang kasuhan? Kasi hindi naman sila impeachable officials. Mga kabunyog, hindi sila impeachable officials. Tandaan natin, mahirap magkaso kapag impeachable official. Kasi sasabihan ka ng ombudsman yan. Pag nagkaso ka sa ombudsman, sasabihan ka ng ombudsman. Pagka impeachable officials, hindi kami pwede. Pwede lang kami mag-investigate. Pero pagdating sa prosecution, hindi kami. Di ba? So dito, hindi naman yan impeachable officials, mga senador lang yan. Kaya hindi sila pwedeng sabihin na hindi sila pwedeng kasuhan. Pwede yung kasuhan kahit sa ombudsman. Bakit? Hindi naman sila impeachable officials. Ang presidente may immunity from suit, hindi pwedeng kasuhan. Ang vice president, ang mga members ng Korte Suprema, justices, ang mga commissioners ng COMELEC, ang COA, ang ombudsman, hindi yan pwedeng kasuhan kasi impeachable official sila. Hindi sila pwedeng kasuhan sa ombudsman. Kasi kung may reklamo ka sa kanila, complaint ka, impeachment. Yun ang pwede. Pero ito, hindi naman sila mga impeachable officials, kaya pwede silang kasuhan sa ombudsman. At ano ang maganda dyan? Ang maganda dyan kasi maaalis na si Martires. Yun. Wala na si Martires by July 27. Wala na. Magkakaroon tayo ng bagong ombudsman. Kung ang ombudsman na papalit ay si Remulla o kaya si Kim Henares, pwede na yan. Gugulong yan. Gugulong yan. Mga kabunyog, mga kababayan. Alam nyo, kaya nga tayo linalaban natin yung impeachment ni Sara kasi si Sara impeachable official. Pag sinampahan mo si Sara ng kaso sa ombudsman, sasabihin ng ombudsman, impeachable official yan. Hindi kami makikialam dyan, impeachable official yan eh. Kaya nga tayo lumapit sa Kamara kasi impeachable official si Sara. Kaya tayo nagsulong ng impeachment. So yung impeachment na yan yung democratic mechanism, yan yung democratic process na nakalagay sa konstitusyon para mapanagot ang isang impeachable official na tulad ng Vice President. Tapos ngayon, hahadlangan nila yan? Ino-obstruct nila yan? Yan. Dapat silang makasuhan yan. Pwede bang makasuhan itong mga ito? Yes! Kasi hindi naman sila impeachable officials. Hindi naman sila impeachable officials. Kung impeachable officials, medyo mahirap-hirap. Kasi papayag ba ang Kamara na i-impeach yung mga yan? At saka kung makalusot man sa Kamara pagdating sa Senado, hindi naman nila pwedeng i-impeach ang sarili nila. Ay hindi naman nila pwedeng i-convict ang sarili nila. Kaya yan, pwede yang tanggalin
O pwede silang kasuhan sa pamamagitan ng ombudsman. Pwede yan. Ano ang mga pwedeng ikaso? Yung mga diniscuss na natin kanina. Ha? Yung mga diniscuss na natin kanina. So, ito yung mga sinabi ni Tito Soto. So, to summarize, Tito Soto is correct. This is not a political warning. It is a legal reality. Escudero is committing at least 3 crimes by stealing. 1. Neglect of duty. Article 207 of the Revised Penal Code. Tolerance of offense. Article 208. And graft under Republic Act 3019. Ayaw kong talampasin itong issue na to. Kasi kanina, topic ko, ang yabang ni Chis Escudero. Ang yabang ni Chis Escudero. Kasi sabi ni Chis Escudero, wala daw makakapasunod sa kanya or sa kanila. Kahit sino pa daw. Wala raw makakapasunod sa kanila. Ang yabang. O ngayon, ang yabang ni Chis Escudero, akala mo napakalinis. Ay ngayon, kumakalat ngayon ito. Mayroong kumakalat na ano ngayon. Lumabas ito sa Politico, sa politico.com.ph. Binalita na rin ngayon yan sa Bilyonaryo News Channel. Ayan mga kabunyog, yan ang balita. Chis Escudero, nagsingit umano ng 142 billion pesos sa 2025 budget, agenda. Ibig sabihin, sa programang agenda ng Bilyonaryo News Channel, yan po ang balita. Nakita ko rin yan doon sa politico.com.ph. Yan ang mainit na balita ngayong araw. Si Chis Escudero, sa 2025 budget, yung pinapatupad ngayon, nagsingit siya. Ang tawag doon, insertions. At ang halaga ng isiningit niya ay 142 billion pesos. Tumataginting na 142 billion pesos. Nangunguna doon ang kanyang probinsya ng Sorsogon. Isa pa sa napaboran dyan sa insertion na yan, di umano, ay ang probinsya ni Joel Villanueva. Kaya naman pala si Joel Villanueva, gano'n na lang ang kadidepensa at kasusunod kay Escudero. O yan mga kabunyog, bukas, ididetalye ko yan. At sa Thursday ng gabi, nabalita ko na sa inyo na si dating USEC ng Finance, Shelo Magno, professor ng economics sa UP, mayroon na kaming regular na programa every Thursday. Every Thursday. Kung kami ni dating Secretary Ronald Llamas ay every Saturday, 9:30 p.m., kami ni Ronald Llamas, nakalimang episode na kami, napapanood nyo siguro yung Dos Amigos. Kami naman ni Professor Shelo Magno, every Thursday naman. Pag-uusapan namin tong topic na to. Pero bukas, i-research ko na yan, aalamin ko na ang detalye niyan. Kasi ano yan naano ako dito kay Chis. Kung makapagsalita, grabing pa-cute, parang pag nagsalita, akala mo kung sinong diktador Akala mo kung sinong walang ginagawang masama. Ang yabang, arrogante. Sino daw bang magpapasunod sa kanila? Hindi daw sila mapapasunod ni ang yabang. Bakit daw sila minamadali? O ngayon, lumabas ngayong araw yan. Si Tito Soto nga, nag-comment na Sabi ni Tito Soto, si Tito Soto ang kalaban niya sa pagka-Senate President. Sabi ni Tito Soto, grabe ito. Grabe ito. Ay alam naman natin na ang kapartner ni Tito Soto ay si Lacson. Ay si Lacson pagdating sa mga insertions na ganyan, hindi yan papalampasin. Kaya humanda na itong si Chis Escudero. Nandyan si Lacson. Sigurado yung budget na yan. Bubusisiin yan ni Lacson. Kaya nga dapat sana ang mag-Blue Ribbon Committee si Lacson hindi si Marcoleta. Si Marcoleta, hindi yan bubusisiin kasi magkakampi sila ni Chis Escudero. Magkasama sila sa super majority. Ayon dyan sa ano na yan, shout out Kabunyog Camari Albino, Fernando Cabral, good PM po. Ayon dyan sa artikulo na yan, actually nabasa ko yan sa politico.com. O ngayon, binalita na ngayon ng agenda sa Bilyonaryo News Channel. Ang sabi dyan,
nitong budget na ito ng 2025, yung ini-implement ngayon, nag-insert si Chis Escudero ng halagang 142 billion pesos. Mga infrastructure projects yan. Mga flood control projects yan, karamihan. Imagine niyo, ang daming flood control projects tapos wala namang nangyayari. Ang dami, billion-billion ang flood control. At ito, di umano, yung mga projects na yan na in-insert ni Chis Escudero ay 142 billion pesos. Karamihan dyan, flood control projects. Yung mga flood control projects na yan, 9 billion daw niyan ay dinala sa Sorsogon. Yung 142 billion. 12 billion naman doon sa probinsya ng Bulacan. Pinaburan si Senador Joel Villanueva. Kaya pala si Joel Villanueva, parang tsuwariwa ni Chis. Sunod-sunuran kung anong ipagawa ni Chis. Ito pa yata ang magiging majority floor leader ni Chis Escudero eh. Yung pala 12 billion, 12 billion. May 10 pang mga probinsya na binuhusan ng mga pondo. Mga insertions yan ni Chis Escudero. Ayon dyan sa politico.com at dyan sa Billionaire News Channel. Pag-usapan natin yan. Bubusisiin natin yan. Sabi ni Arnold Larse, mandarambong na senador na yan. Yun na nga eh. Problema kasi, di ba Kabunyog Fernando Cabral, kung makapagsalita si Chis, grabing sobrang yabang, arugante. Parang parang diktador nga. Tapos yung pala naman siya. Ang dami rin palang ginawang ito. Kalokohan, ayon dyan sa artikulo ng politico.com at ayon dyan sa Billionaire News Channel. Mag-aano tayo, papalalimin natin yung investigasyon dyan sa issue na yan, tapos i-discuss ko yan ng malaliman. Ayan. Lalabas talaga yan. Marami pa yung lalabas dyan tungkol kay Chis Escudero. Makikita nyo? Akala nyo, napakalinis niya, Binastos ng husto ang konstitusyon, tapos bilyonis ang bilyonis pa lang pinag-uusapan dyan, sabi ni Jose del Pilar. Tama po kayo. Ay, mga kabunyog. Yan na, nagsalita na si Jay Flores. Kasuklam, suklam. Ilang exclamation points itong linagay niya dyan. Yun na nga eh. Paano na yan ngayon, Keso? Lumalabas ng baho mo, sabi ni Kabunyog Cadiz de Leon Maricel. Yan. Yan ang lalabas pa yan. Si Lacson, maglalabas pa yan. Hindi niya naman kasamahan si Lacson eh. Nag-comment na si Tito Soto, sabi ni Tito Soto, kung totoo ito, grabe to. Grabe to, sabi ni Soto. Ibig sabihin, hindi papalampasin yan. Okay lang sana kung nagmaano ka, kung magsalita ka, parang wala kang baho eh. Ito yung pala, ganyan pala yan. Grabe palang ginawa.